Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon si Victoria Gamban, asawa ng OFW sa Saudi Arabia na si Cesar Gamban. Gusto na raw makauwi ng bansa ni Cesar na 16 years nang nagtatrabaho doon. Namamagana kasi ang kanyang mga binti at hindi na gumagaling dahil sa pagiging diabetic. 2015 pa nang huli siyang makauwi ng Pilipinas. Direct hire na si Cesar. Ang masaklap dito, nang magsabi siya sa amo niyang uuwi na siya, ayaw na itong payagan at hinold na ang 6 na buwang sahod. Hirit pa sa kanya, tapusin mo muna ang isa pang proyekto, tulay na walang bayad. Kita mo kademonyohan ito. Sa ngayon, dahil walang sahod, hindi na rin siya nakakainom ng kanyang gamot. Kakausapin natin, Tolben, Maring Alex at Attorney Hans, direkta na si Ginoong Cesar Gamban na nasa Saudi Arabia. Mang Cesar, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ben at saka Sir Erwin. Opo, kasama po natin si Sir Alex at saka si OWA Administrator Attorney Hans Kakdak at ang iyong may bahay narito ngayon sa studio. Sir, para mabilisan na tayo, since nandito na yung taga-OWA yung tutulong sa iyo, pwede mo nang kausapin at pakiusapan siguro si Attorney Hans Kakdak. Nakikinig siya. Go ahead sa Sir Cesar. Opo. Magandang hapon po, Atty. Magandang hapon sa inyo, sir. Lumalapit po sa inyo at humingi po ng tulong dahil po talaga po parang napaka-miserable na yung kalagayan po dito. At ako po ay kinuha pa ng aking pong mga kaibigan doon po sa aming project site na kung saan 300 kilometers po yung aming project site na pinagtatrabahuhan. At dinala po nila ako dito sa Riyadh upang kahit po paano ay mapatignan doon sa mga clinic. Ngayon po yung pong aming pong insurance card ay accepted lang po yung card namin, yung health card namin sa mga maliliit na clinic na kung saan pati po lang bigay sa akin ng mga painkillers at antibiotic. At ang inaalala ko po, yung pong aking pong diabetic, baka yung aking pong mga internal sa organ maapektuhan ng mga painkillers na binibigay sa akin. Kaya po ang magandang loob po sa akin, kinuha po nila ako doon sa aming project site at dinala dito sa kanila pong bahay, mga kaibigan mo, para ako po ay kanilang kupin. At nakaposin po, wala po akong sweldo. Nakikikain lang po doon sa kanila, nagmamagandang loob sila na ako'y tulungan. Pati po sa mga clinic, pagka hindi po ako makapunta, hindi po ako makalakad, ako po yung binubuhat nila para madala lang sa clinic. At may nagmagandang loob po na isang kaibigan na ako po ay bigyan ng isang wheelchair. Kaya po ako'y nakakapunta din doon sa pamamagitan ng wheelchair. Kaya ako po yung humingi ng tulong sa inyo, dala na rin po ng aking pag-aalala sa aking pong pamilya, lalong-lalo na po sa aking may bahay. Masyado na po silang nag-uuli tungkol sa kalagayan ko. Supposed to be, noong pa pong October 2016 na po dapat makauwi, bilang po pinapayagan ng aking amo. Dahil po gusto po nila tapusin ko yung isang buong project, taon po yun bago matapos. Kaya hindi po naman siguro dapat nagkaroon ng mangyayari na patapos nyo na sa akin yun sapagkat hindi ko po naman kaya magtrabaho na gawa ng aking pong malalagayan. Alright, Bang okay, Bang Cesar. Okay, narinig na ho namin. Ito yung sagot naman ni Attorney Hans Kakdak dyan sa iyong kahilingan. Opo, Mang Cesar, ang gagawin po natin ay kukunin ko po yung contact number ninyo at ibibigay ko rin yung contact number namin para magkaroon po ng komunikasyon ang ating labor attaché at kayo po sa Riyadh. At pupuntahan po nila kayo at siya po nating isasagawa ang inyong pagpapauwi. Meron lang pong kailangan gawin kasi kung may medical condition kayo, tama-tama nandun po yung mga taga-DOH, mga doktor ng DOH sa Riyadh.
So patitignan din po kayo sa ating DOH doktor. Meron lang pong isang requirement kasi kung lilipad ng eroplano, kailangan yung tinatawag na fit to travel. So yun lang ang isa sa ayos natin, sir. Kung kayo ay cleared by the doctors to travel, ay madali na po natin isagawa yung inyong pagpapauwi. Pero ang first things first po, kailangan kayong makita, makausap ng ating labor attaché dyan sa Riyadh. So magbibigay po tayo ng contact information para malaman nyo po yung numero at para kayo rin po, kailangan namin malaman kung paano namin kayo makontak. Opo. Alright, Mang Cesar, kopya. Mamaya-maya, kukunin namin yung contact mo dyan kay Mrs. Morito at si Attorney Kakdak naman, yung contact ng tatawagan mo dyan, ibibigay kay Mrs. mo para magpalitan ng numero. Ano, siyang Mang Cesar? Opo, maraming Sige salamat po. sa inyo. Sir, okay, Mang Cesar, bago nyo babayan, sir, ito naman, may pasensya na kayo, medyo makulit ho ako. Pagpasensya nyo na. Okay Siyempre, lang po. si Mrs. gustong malaman, kailan kaya makikita namin itong si Mister dito sa Pilipinas. Approximate, sir, hindi naman Okay, exactly. itong Saudi ito, no? So, sasabihin ko, aaminin ko, may kailangan pang negosasyon at mahigpit dyan yung requirement ng pagbibigay ng sang-ayon ng employer sa exit visa. Pero, ganun pa man, ay pagsisikapan po ng ating labor attaché, ma'am. At kami po ay pipilitin din ho namin na sa katapusan ng buwan maisaayos ito. Yeah. At bibigay ko ho ang aking contact number, ma'am, para malaman ninyo kung paano nyo kami makokontak. Alright, malinaw, Mang Cesar. Opo. Maraming pong salamat sa inyo pong mga tulong. Alright. Sige po, sige po. Ingat ka dyan. Ma'am, kaya naman ho. Ayun na, sabi ko na, simbilis na kilala. Kaya na namin binitbit na dito si Attorney Yasa. Marami yung siyang trabaho, pero pumayag ko. Sabi ko, ikaw, sabi namin, kayo na ho, sumagot. Ayan. Maraming po salamat. Salamat din Ngiti po. ni Mother. At paglilingkuran po namin kayo. Ito po. Alright. Bigyan ako.